content na nilabas ni Marcos patungkol po dito sa SONA. At titingnan natin, bubusisiin natin yung mga sinabi niya at mga hindi niya sinabi. O, simulan natin dito sa sports development. Dahil bukas ang Department of Education sa nais ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. na magsagawa ng mga palaro at intramurals sa lahat ng pampublikong paaralan. Parang walang ganun no? Meron naman yun ayon kay Education Secretary Sani Angara, mahalagang mailabas ng mga mag-aaral ang kanilang enerhiya sa pamamagitan ng sports upang mas makapag-focus sa pag-aaral. Si Jason Rubrico magbabalita. Ibabalik natin ang mga sports club at magsasagawa tayo ng mga palaro at intrams sa lahat ng pampublikong paaralan. Yan ang isa sa mga binigyang diin ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. sa kanyang State of the Nation address sa layong masuportahan ang mga kabataang atleta sa bansa. Ayon kay Marcos, bubuo ang gobyerno ng bagong pambansang programa para sa sports development na sisimulan sa basic education level. Para kay Education Secretary Sani Angara, malaking bagay ito para sa kabuuang paghubog sa mga kabataan. Aniya, mahalagang mailabas ng mga mag-aaral ang kanilang enerhiya upang mas makapag-focus sa pag-aaral. Malaking bagay yan, di ba? Sabi nga nila, healthy mind, healthy body, di ba? So, dugtong yan siyempre yung mga bata, maraming energy yan So, minsan, kailangan mailabas yon para makapag-concentrate sila. Otherwise, nahirapan sila mag-concentrate. Dagdag pa ng kalihim, bukas ang DepEd sa pahayag ng Pangulo at sa tulong ng Philippine Sports Commission, lalo na't may mga pagkakataong napabayaan ang sports sa ilang paaralan at nawala ang integrasyon nito sa curriculum. Dahil naalala nyo, DEX kasama yung sports dati sa Department of Education, pero nung ginawa yung PSC, parang nahiwalay, nawala sa mga school, ibang schools, hindi naman sa lahat. Dahil merong mga school heads na talagang pinaprioritize din ang sports. So kami, very welcome ako personally. I really enjoy sports. So tingin ko, importante sa bata ito para maging well-rounded. Tiniyak ni Pangulong Marcos ang patuloy na pagtaguyod at pagsuporta sa mga programang pampalakasan ng mga atleta sa buong bansa, katuwang ang Philippine Sports Commission at PAGCOR. Para sa Diyos at sa Pilipinas kong mahal, ako si Jason Rubrico, EDSA-9 News. Ayun, ano sa tingin ninyo mga partner? Kasi para sa akin, parang may bago ba dito sa ganitong mga announcement na parang hindi ba ginagawa naman na yan? Kayo partner, ano sa tingin ninyo? Ewan ko sa akin, from elementary hanggang college, may intrams naman. Although private kasi yon, so hindi ko po alam pagdating sa public, no? Pero para sa atin, pag i-announce mo pa yan, imimedya mo pa yan, parang paurong tayo dahil pag tiningnan natin sa ibang bansa, yung ibang mga estudyante ay gumagawa na ng robot, no? Advance sila, scientifico. Pero itong ating andyan parang sa intramurals, matindi talaga, no? Kaya para sa akin, mga partners, ako talaga, sa tingin ko, dapat pinopromote ko kasi yung homeschool. Kasi ang isang bata, lalo na't mga kalalakihan, hindi yan designed para ikulong mo ng 8 oras, 10 oras sa isang kwarto. Kaya nagkakagulo ang mga lalaki. Na-experience ko yan dahil ako exclusive school, simula elementary hanggang college. Yung kanilang dugo tapos ikukulong mo ng matagalan sa kwarto. No, so kaya maraming awa, yung iba nagdodroga, kung meron mang intrams, once a week lang naman yan, kung may PE, once a week lang yan. Unlike pagka homeschool, nag-guide sila na meron silang activities every day. But anyway, hindi pa abot ng gobyerno natin to. Diyan lang pala tayo hanggang intrams. Yan lang. Yan pa lang ang programa nila, pinagmalaki pa. Itinivi pa. Kakahiya talaga itong mga ating mga secretary pambihira. Partners. Jay. Yun nga sa totoo lang marami naman kahit yung mga unang administrasyon kaysa bukod kay Pangulong Duterte ay may mga ganitong project din or proyekto. Ewan ko na lang bakit kailangan pang ibalita to. Wala naman din bago dito. Pero sa totoo lang maganda to, kung sa maganda.
Kaso ang tanong dyan, kailan, saan, at ginagawa ba? Kasi kadalasan din kasi kung puro na lang din parang pangako tapos bandang huli pag hinanap mo wala naman, no? Kasi tsaka bakit ngayon lang gagawin? Hindi 3 years na si Marcos Jr. na pangulo ng bansang Pilipinas. Bakit ngayon lang? Hindi pa nila lahat ng mga katulad niyan, yung sa SONA na yan, lahat ng mga parang pinapangako or tinatarget na naman nila, ba't hindi pa nila ginawa nung umpisa pa lang? Bakit ngayon? So parang parang nakakapagtaka na naisipan nyo lang ito after 3 years. So parang ang labo lang, no? Medyo medyo hindi ko nga mag-hits kung para saan pa itong announcement nito. Para lang ba madagdagan yung sinabi niya? Kasi 1 oras yung niya sa totoo lang, walang substance. So dinagdag na lang ito para magkaroon ng siguro palabok. Kasi anong bago diyan? Ginagawa naman yan Paulit-ulit na lang yung ginagawa sa natin. Hindi ko alam bakit kailangan pang i-announce to. Parang parang vlog, banat bay. Na parang pang pahaba ng oras. Oh. Parang pangdugtong lang ang ginagawa nila dito kasi hindi naman nabago to Tsaka kung maganda kung sa maganda kaso nga lang parang paulit-ulit na lang tas hindi naman to masyadong tsaka hindi nga to masyadong inaabangan kasi may mga inaabangan ng mga netizen na sasabihin ng Pangulo kaso bandang huli wala, hindi natin narinig sa kanya. Ito nga yung inaabangan ng taong bayan. Ito pag-usapan natin, mas mahaba pa usapin natin dito Kasi dismayado ang ilang senador sa kawalan ng pagbanggit ni Marcos sa issue ng online gambling sa kanyang ika-4 na State of the Nation address sa kabila ng patuloy na panawagan para sa total ban sa naturang aktibidad. Itinuring na itong lumalalang pambansang krisis, lalo na para sa kabataang Pilipino. Mamaya pag-usapan din natin yung congressman. Si Troy Gomez para sa report. Dismayado ang ilang senador sa kawalan ng pagbanggit tungkol sa total ban sa online gambling sa ika-4 na State of the Nation address ni Pangulong Ferdinand Bongbong Marcos Jr. Ayon kay Senador Alan Peter Cayetano, isa sana ito sa kanyang inaasahan mula sa Pangulo. Kung may wishlist ako, sana nag-announce ng total ban on online gaming today. Hindi rin itinago ni Senador Joel Villanueva ang kanyang pagkadismaya. That's the only thing I'm disappointed in sa online gambling. I wish may announcement about it. And I'm also wishing for a total ban. Binanggit din ni Villanueva ang datos mula sa kumpanyang Capital Stone na nagsasabing 66% ng mga Pilipinong may edad 18 hanggang 24 ay sangkot na sa online gambling. Iginit pa ni Villanueva na ito ay isa ng pambansang krisis. Muling nanindigan naman si Senador Christopher Bongo sa kanyang posisyon na dapat tuluyan ang ipagbawal ang online gambling sa bansa. Sinabi ni Go na nabanggit man o hindi sa SONA ng Pangulo ay tuloy ang laban para ipatupad ang total ban sa online gambling. Si Go ay naghain ng Senate Bill No. 686 o ang Anti-Online Gambling Bill. Saad pa nito, lumalala na ang negatibong epekto ng online sugal sa lipunan at panahon na upang ituring itong isang krimen katulad ng Pogo. Hindi rin napigilan ng dating Senate President na si Senador Juan Miguel Zubiri ang maglabas ng pagkabigo sa hindi pagtukoy ng Pangulo sa naturang issue. Sa kabila ng pananahimik ng Pangulo hinggil sa issue, patuloy ang pagkilos ng ilang mambabatas upang maisabatas ang total ban sa online sugal. Sa parehong majority at minority block sa Senado, may mga inihain ng panukala para sa ganap na pagbabawal nito. Si Zubiri ang may akda ng Anti-Online Gambling Act of 2025 na layong ipagbawal ang lahat ng anyo ng online gambling, mga website, mobile apps at iba pang digital platforms lalo na iyong direktang tumutukoy sa kabataan. Si Senador Alan Peter Cayetano ang may akda ng Senate Bill No. 63 o ang Anti-Online Gambling Act at Anti-Online Gambling Advertisement Act of 2025 na layong ipagbawal ang lahat ng uri ng promosyon ng sugal sa media, kabilang na ang digital platforms. Si Senator Pia Cayetano, co-author ng parehong mga panukala, ay nananawagan ng proteksyon para sa mga kabataang Pilipino laban sa gambling addiction. Kabilang sa kanyang mungkahi ang mahigpit na restriksyon sa e-wallet facilitation at pinalakas na public education campaigns.
Si Senador Ronald Bato de la Rosa ay tahasang sumusuporta rin sa total ban at naniniwalang madaling nakakalusot ang publiko sa kasalukuyang regulasyon. Anya, panahon na para sa matibay at direktang aksyon mula sa ehekutibo. Habang positibo ang ilang sektor sa mga layunin ng administrasyon, nananatili ang panawagan ng ilang mambabatas na huwag ipagwalang bahala ang panganib ng online gambling lalo na sa kabataan at ituring itong seryosong banta sa moralidad, kalusugan at kinabukasan ng sambayanang Pilipino. Para sa Diyos at sa Pilipinas kung mahal, Troy Gomez nag-uulat, SMNI News. Ayun na nga. Ano masasabi ninyo dito? Talagang ito ang kinadismaya ng mga, hindi lamang po ng mga senador, pati ho ng mga Pilipino. Kasi alam naman natin, malala na ho ito. Anong mga masasabi niyo dyan, mga kapartner? Sa akin, parang mayroon tong missing link eh. Naalala natin, matagal na yung patungkol dito sa sabong. Ngayon, isabong. Ngayon, biglang nabuksan. Tapos, pinasara ang pogo, pero may mga balita na meron pa raw bukas. Tapos, mayroong scatter. Tapos, hindi nabanggit sa SONA. Kaya ako medyo duda ako dito dahil yan lagi ang hinahanap ko eh. Ano yung pagkakasunod-sunod at merong blanco? Ito yung blanco. Hindi nasabi. Hindi nabanggit sa SONA. Isipin mo yung intrams nabanggit ni BBM. Samantalang itong napaka-importante. Ito ay kasunod ng dapat sinusugpo ng gobyerno bago ang droga. Talagang magkasama yan. Yan ay pinakamahirap na kakaharapin ng bawat Pilipino. Yan ay pagka pumasok yan, droga at gambling, patay ang bansa. Kaya nga, hindi ko, ewan ko partners, nabanggit ba yung patungkol sa droga? No, merong nabanggit di ba? Pero dito wala talaga eh. So, may missing link. Yung po ang hahanapin natin. Yan po ang babantayan natin. Asaan yung nawawalang speech ni Bongbong dito? Partners. Nang yung maganda nga dapat dito, mahina yung mga tigapagpayo ni Pangulong Marcos. Kasi kung ito, nila to, pinaka-ginawa at talagang tinutukan nila tong mga sugal na to, mas kakabiliban siya rito ng tao eh. Kasi itong sugal, yan eh, parang sa droga din yan eh. Pag wala ng pangsugal, magnanakaw, mang-hold up, yun, tapos kung ano ni bibenta, so parang sa droga din eh. So kapag wala ka ng pang-droga, magagawa ka ng mali, magbibenta ka ng kung ano-ano. So dapat ito nga yung isa sa mga talagang priority ng administrasyong Marcos, itong pagtanggal niya ng mga sugal, mga online gambling, no. Kaso hindi natin din alam bakit parang nawala at parang hindi ito na pag-usapan sa SONA. Isa to sa mga inantay ng mga netizen na masabi niya. At ayun nga, kagaya ng sinabi ni Bay kanina na about dun sa may pogo, yun nga, may mga bali-balita na iilan lang ang nagsarado pero may mga bukas pa. Ang malala pa nito, may sumulpot na bago, yung Pigo nga, yung Philippine version ng pogo. Ang masakla pa doon, puro Pinoy pa ang mga naglalaro. Hindi katulad sa pogo, international. Ito, siguro Asia, o sabihin na natin Asia. Pero itong Pigo, Pilipinas talaga, talagang mga Pinoy ang Ito dapat yung pinukusan ng administrasyong Marcos, itong pagwala ng mga sugal. Dapat lahat, hindi lang porket baka mamaya yung mga online gaming lang, hindi yung online sabong. Dapat lahat, pati online sabong, mawala na rin yan. Lahat-lahat para kasi parang droga lang din to eh. So, yun nga lang, hindi natin alam bakit hindi ito nabanggit at bakit hindi rin parang wala silang aksyon na ginagawa dito sa online gambling at mas lalo pang lumalawak. Oo nga. Alam mo, ang matindi dito, para talagang sampal ito sa administrasyon kasi hindi nila siniseryoso itong online gambling na ito. Pero ang problema,
yung mismong mga congressman, meron nung lumabas ngayon sa social media, nireport ng isang dyaryo, napicturean niya yung isang congressman. Actually, dalawa pala. Yung isa nag-iisabong, yung isa naman parang billiard, naglalaro ng, ewan ko kung online gambling din yung sa billiard. Pero yung isa malala, sabong, iisabong ho, habang umaatin ng SONA. Diyan pa lang, halatang-halata na ho na meron tayong problemang malaki. Kasi ultimo mga mambabatas natin, sa kalagitnaan ng SONA, sa kalagitnaan ng session sa Kamara, abay naglalaro, di ba? Doon pa lang, medyo na tayo doon, out na ho ito. Dapat ina-actionan na ng gobyerno. Nakita nyo kung sino yung congressman? Hindi nga binanggit ng dyaryo Pero... Sinong nakahuli? Yung isang dyaryo, nakalimutan ko na kung anong dyaryo yun, napicturan niya yung isang congressman na naglalaro ng isabong. Actually, may video pa nga lumabas na naglalaro talaga habang may nangyayaring nagsasalita sa pulpito. So doon pa lang, naku po, grabe naman yan. Doon pa lang, kita mo na. Kaya naman, ako sa tingin ko, simbolo yun, kaya hindi niya mababan ni Marcos. Kasi nga, syempre, naglalaro yung mga mismong mambabatas. O Jay, naka-mute ka. Oo. Ayun nga, may mga, kasi binasa ko sa comment section, may mga hinala na sa Bicol daw. Bicolano daw tong congressman na to. Nako. So hindi pa tukoy hindi pa 100% 'yun. May mga hinala lang sila. So yun nga nakakahiya lang kasi kaya pala may mga may mga post pa yung mga netizen na kaya pala daw hindi na pag-uusapan ang online gambling lalo na yung isabong na yan ultimong mga bataan or ultimong mga congressman naglalaro din pala or nagsusugal din. Pero alam mo partner, hindi ko rin masisi sila Bagamat ako talagang 100% kontra ako sa kahit anong klaseng gambling. Hindi ko sila masisi dahil napakahirap talagang pakinggan. Sinusubukan kong pinapakinggan yung SONA niya. Medyo hindi ko talaga matagalan. Nilipat ko na kaya nga sabi ko mag-aabang na lang ako ng balita dahil ewan ko baka mahina lang yung utak ko pero nahihirapan ako talagang intindihin siya lalo na pagka nagkakautal-utal siya. Pero siguro normal lang yan para sa kanya. Alam mo, Coach Banat-Bay, ako nga, hirap ako sa English. Nung napapakinggan ko si Marcos, lalo ako nahihirapan umintindi sa totoo lang Kaya siguro din naglibang-libang na lang yung mga congressman. Ang inaano nga lang dito talaga, parang nakakabastos lang sa ating mahal na Pangulo. Wow. Sa ating mahal na Pangulo na habang nagsasalita siya, habang siya ay kinukwento niya yung mga yung mga plano niya at gagawin niya para sa Pilipinas, ganito ang ginagawa ng mga congressman. So, yun nga, nakakabastos. At isa pang ang nabanggit din ni Marcos dito sa SONA, itong illegal drugs naman. Meron siyang, ito lang siguro yung masasabi nating quote-unquote accomplishment, and yet, bitin. Bakit? Ito, panoorin natin ito. Sa kanyang ika-4 na SONA, pinagmalaki nito ang malaking halaga ng illegal na drogang nasamsam sa maigting na operasyon nito sa loob lamang ng 3 taon. Tunghayan natin ang balita ni Paul Montibon. Sa loob lamang ng 3 taong panunungkulan ng Marcos Jr. Administration, nakakumpiska na ito ng mahigit 80 bilyong pisong halaga ng iligal na droga. Pinakamalaking huli ay nito lamang nakaraang buwan kung saan umabot ng mahigit 10 bilyong pisong halaga ng iligal na droga ang nasamsam na mga otoridad sa malaking bahagi ng Luzon. Sa mga isinagawang pagsakote sa mga bodega at laboratorio at takang pagpasok, halos 83 bilyong pisong halaga ng droga ang nakumpiska na. Kamakailan lamang, may mga malalaking kargamento na nagkakahalaga ng bilyon-bilyon
na nasabat natin sa Zambales, sa Pangasinan, sa Cagayan, Tondo, Muntinlupa, Ilocos Sur, Ilocos Norte, Cebu, Batangas, Rizal at Cavite. Noong isang buwan, personal kong sinaksihan ang pagsira ng halos 1.5 tonelada ng shabu at iba't ibang klase pa ng illegal na droga. Giit ng Pangulo, mas paiigtingin pa nito ang kanilang pakikipag-ugnayan sa mga pangunahing ahensya ng pamahalaan, kaakibat ang mamamayan sa pagsusumbong sa mga kahinahinalang kilos ng sinuman sa mga komunidad sa bansa. Nagresultaan niya ito ng pagkakahuli ng mga sangkot at ang nakakalungkot pa niya rito, maraming kawani ng gobyerno ang apektado at nasa likod ng operasyon ng ipinagbabawal na gamot. Isa na rito ay mismong tagapagpatupad ng batas, gaya ng pulis. Sa lahat ng mga operasyon na ito, mahigit 153,000 ang naaresto. Mahigit 9,000 at 600 sa kanila ay high-value target. Ang pinakamasaklap, mahigit 677 sa kanila ay kawani ng pamahalaan. Mahigit 100 ay halal na opisyal. Mahigit 50 ay pulis. Mula sa nasabing record, ipinagmalaki ng pamahalaan ang kanilang mga pagsisikap na mapagtagumpayan ang hamon ng kriminalidad, partikular na ang problema sa illegal na droga. Sa 3 taon lamang, halos mapantayan na ang kabuuang huli nung nakaraang administrasyon. Sa kabila ng mga ito, tila nagbabalikan daw ang mga pusher. Kaya patuloy ang ating mga operasyon laban sa mga drug dealer, sila man ay big time o small time. Pero para naman kay Mang Adel, dapat ipamalas ng kasalukuyang administrasyon ang seryosong pagsisikap na tuldukan ang problema sa illegal na droga sa lalong madaling panahon. Anya, kung nagawa ito noon sa panahon ng Duterte administration, hindi ito malabong maulit ngayon. Dapat yan ay asikasuhin niya para na sa ganon, ang kriminalidad dito sa ating bansa ay maging tulad ng dati na takutan ng bawat Pilipino, bawat tao. Para sa akin, mas maganda pa yung noon kaysa sa ngayon. Kasi nung noon, takot ang tao na gumawa ng kriminalidad. Kasi kumbaga takot sila sa magaganap sa kanila. Sa kabila naman ng mga hamon, pinasalamatan pa rin ni Pangulong Marcos Jr. ang mga kawani ng pamahalaan sa patuloy na pagpapanatili ng kaayusan sa bansa, partikular na sa usapin ng peace and order at illegal na droga. Para sa Diyos at sa Pilipinas kung mahal, nag-uulat Paul Montemon, SMNI News. Yun na nga, bakit naman natin sasabihin ng iba, bakit naman pinupunan natin to, may nahuli na nga na droga. Ang problema kasi wala hong tao, yung droga lang. Hindi natin alam kung, alam naman natin, itong gobyerno natin, mahilig ito sa propaganda. Hindi natin alam, baka naman parte lang ito ng propaganda na inilabas yung droga, tapos kunwari, nahuli lang uli. Diba? So, hindi naman natin sa pinagdududahan. Pero dahil nga sa kasaysayan, medyo pambubudol lang ginagawa sa atin, baka mamaya binubudol lang tayo dito sa droga na ito. Kasi kung walang maipakita na tao o drug lord, ano ito? Anong klase ito? Paano tayo nakakasiguro na lehitimo itong nangyari na ito? O, di ba? Partner? Ako, etong nakita ko again, another missing link. May blanco Bakit? Isipin ninyo, ang daming nahuhuling droga, walang drug lord. Ang daming nahuhuling droga, pero bayolente sa labas. Malalaman mo agad kasi ako po marami ako napupuntahan nung iba't ibang lugar sa Pilipinas. No? Sa dati kong trabaho, 2 buwan, 3 buwan ako sa ibang lugar. Alam namin agad, pagkalat ng droga, magulo. Pag kayong syudad, mapayapa, matahimik yung lugar. Ngayon, pansin natin, talagang medyo bayolente. Walang peace and order yung lugar. So, parang, again, another missing link. Ang daming nahuhuling droga, pero walang peace and order. At hindi natin, sa nagdududa tayo,
or wala tayong tiwala doon sa mga sinabi ni Bongbong Marcos. Kaya lang, nakita naman natin na mahilig sila talaga sa propaganda. Gaya ng sinabi ko kahapon, yung boxing ni Torre ay salamin ng SONA ni Bongbong. Bakit? Gagawin nilang lahat para sa propaganda. And consider this. This is the PNP chief. Pinakamataas na posisyon ng pulis na gagamit sa propaganda. So, can you just imagine na they will do everything for the sake of propaganda? Kaya nga nakakaduda eh. Di ba? Isipin mo, magsiset ka ng boxing, hindi alam nung kalaban mo. Pagkatapos noon, ayaw mo nang lumaban ng boxing. Diba? Tapos, yung secretary ng DILG, alam naman na wala. Tapos, nandun pa siya sa front seat. So, nakita nyo yung circus na ginawa dito? Para ano? To the extent na mapahiya ang Duterte. Gagawin nila para sa ngalan ng propaganda. Kaya, again, hindi sa nagiging husga tayo sa kapwa. Pero pag tiningnan mo naman kasi yung galawan nila, everything, lahat ng galaw nila, tingnan ninyo, shoot sa propaganda. Lahat ng gagawin nila, shoot, papasok, babanatan, Duterte. Hindi lang po yung dati. Sasabihin ko po, sa susunod na mga hakbang nila, tingnan nyo, lahat po yan, kukonekta sa Duterte. Jay. So ano bang dalawang katanungan lang to eh. Ano bang mas maganda? Yung mahuli mo ang droga o mahuli mo yung gumagawa ng droga at nagdodroga? Kasi ang pinupunto ni Marcos dito, ni Pangulong Marcos, mas nahigitan niya na daw ang Duterte administration sa nahuli or nakuha ng mga nakuha nila ng mga illegal na droga. Ang tanong kasi dito, asan yung mga nagdodroga at gumagawa ng droga? Yun dapat ang unang yun dapat ang makuha. Hindi yung droga na yan kasi kahit na umabot pa ng 1 trilyon na halaga at ikaw ang makagawa sa kasaysayan ng Pilipinas na ikaw ang pinakamaraming or pinakamalaking halaga na nakuwang droga, useless pa rin yun kasi yung mga gumagawa ng droga at gumagamit ng droga, andyan pa rin. So gagawa lang sila ng gagawa. Hindi, sige, sabihin na natin na nakukuha nyo nga yung droga na yan o palutang-lutang nyo sa dagat o nahuhuli nyo sa checkpoint, pero yung mga gumagamit at gumagawa niyan, hindi nyo nahuhuli. So paulit-ulit lang yan. No, paulit-ulit lang yan. Talagang hindi yan matatawag na isang achievement kasi droga lang ang nahuhuli nyo. Wala yung mga gumagawa ng droga. At saka ang inaano ko dito, bakit palaging lumalabas sa bibig nila na parang nakikipagpaligsahan sila sa administrasyong Duterte. Unang-una, droga lang naman nahuhuli nyo. Wala naman kayo nahuhuling mga drug lord at pusher o sabihin na natin mga nagdodroga. So wala pa rin yan. Parang lang tayo dyan. Kaya nga parang lumalabas dito propaganda lang to. Kasi kung iisipin nyo maigi, pwede ka namang pwede ka namang, kung halimbawa man pwede ka magpagawa ng marami. Paabutin mong 10 trilyon na droga yan, tapos ipalutang sa dagat. Hulihin mo. So, na agad yun, achievement na. Pwedeng gawa-gawa lang. At saka yung dito, yung listahan. Yung pinaka nito, kasi baka mamaya blanco na naman. Katulad nung nilabas ni Yusek Claire. Ayun yung rito, ayun yung maganda. Kung na talagang meron talaga na maipapakita. Kasi kung puro lang tayo salita, mahirap yan. Mahirap na magtiwala ngayon sa puro salita. Alam mo, tulad nga na sinabi ko kanina, hindi naman sa
masyado tayong, alam mo yun, negatibo pagdating sa announcement ng Pangulo o sa sinasabi ng Pangulo. Alam nyo, kung talagang totoo yan, di napakaganda sana. Ang problema kasi, meron na ho kayong record. May record na ho kayo ng pagsisinungaling, may record na ho kayo ng pambubudol. Hindi lamang po kayo, maging mga tauhan nyo, si Yusek Claire, si Torre, meron na kayong record na binobola nyo taong bayan. Kaya hindi nyo maiiwasan na magduda ang taong bayan pagdating dito sa droga. At ang barometer po na kung talagang totoo na you are doing better than the previous administration, di sana it will be safer now compared to the previous administration, which is hindi yan ang nararamdaman ng taong bayan. Yan ang barometer ng lahat ng programang sinasabi ninyo na you're doing it better because bloodless yung drug war. Pero hindi ho kahit sinong mamamayang Pilipinong tanungin ninyo. Kahit sino ho yan. Yan po ay nasa Class D, Class C, or B. Masasabi nila, iba noon. Masasabi nila ngayon, balik na naman ang droga sa mga club, balik na naman ang droga sa mga iskinita, balik na naman ang droga kung saan-saan. Halo-halo from Class A to Class E, nandun ang droga. So yun po ang barometer, hindi ho yung maraming nahuli. Hindi maraming nahuling shabu o di kaya droga, kung wala naman tao, pagdududahan talaga. Diba? Yun ang sa akin dito. Kaya hindi ho nagiging negatibo ang tao. Totoo lang. Yun ang ano natin dito. Jay. Tsaka ano pa nga dyan, paunawa lang po, hindi kami natutuwa doon sa mga, baka sabihin nyo, mas masaya kami nung war on drug nung nakarang administrasyon kasi maraming namatay, no? Hindi ho ganun. Ang pinupunto kasi namin dito, at isa pa sa inaalala namin kasi, pinalaya ni Marcos Jr. yung mga drug lord. At yung mga, lalo na yung si Kerwin Espinosa na inamin niya na siya ay isang drug lord na ngayon ay mayor na. So isa pa yun kasi bakit mo papalayain yung isang ganun na tao? Yun pa si De Lima pa. So marami pa marami pa na talagang involved sa droga na hindi na hahatulan ngayon at yun nga pinapalaya pa. Kaya mapapaisip ka na kaya pala puro droga lang at walang tao dahil ultimong mga drug lord nga na inamin niya na mismo na drug lord siya pinapalaya ng administrasyong Marcos. Pero in fairness the way he delivers yung balita na yon, napakaganda. Hindi niyo napansin? Nung dinideliver niya yung balita doon sa drugs, gumaganon siya. Parang nire-reenact niya ata tingnan ninyo, hindi ako nagbibiro, i-rewind niyo uli. Nakita ko, habang binabalita niya yan, tingnan niyo pagtigil niya, gumaganon-ganon siya. Baka nire-reenact lang niya. Kayo naman, huwag kayo masyado madumi mag-isip. Baka lang talagang feel niya, di ba? Para ma-emphasize talaga yung paggamit ng droga ay nababawasan na, kailangan niya i-reenact yung paggamit ng droga. Yan daw Banat Bay, mannerism daw yan, mannerism. Mannerism ba? Mana sa namana. Pero kung ako yan, kunwari ako presidente at talagang medyo gusto kong ako ipaniwalaan ng taong bayan yung credibility nga kung totoo man yung kanilang laban sa droga or hindi, siguro mas maganda na rin na ako'y magpapadrug test. Halimbawa kung ako'y presidente, para magkaroon ng halimbawa. Teka muna, tayo, manguna ako, presidente, lahat ng secretaries. Hindi na kailangan ng batas dyan. Mauna ako, sumunod na lang kayo. Tawag dyan leadership by example. Kayo, kayong matataas, Senate President, House Speaker, lahat, tayo dyan. Sugpuin natin ito. Papakita natin sa taong bayan that we are serious about it. Papadrug test ako, then mahiya kayo, sumunod kayo. Huwag nyo na sabihin na kailangan pa tayong magkademandahan dito para
gayahin ninyo, no? So ano na lang yan, kahiyaan na lang yan, parang tiwala. Kailangan ibigay sa taong bayan yung tiwala eh. And sa tingin ko yan ang talagang magpuprove nang maibalik yung tiwala patungkol dito sa droga. Sa mga nagtatanong po kung bakit tayo wala sa YouTube, nasa YouTube po tayo eh. Doon sa bagong channel ata ito, yung Banateros na channel ng YouTube. So naandun po. So i-follow din nyo yung Banateros channel sa YouTube. Hindi ata lumabas sa DZAR ngayon, doon sa Banateros channel. Okay? Para sa mga nagtatanong. Isa pang malaking issue, itong national budget. Sabi dito, suportado ng Department of Budget Management ang panawagan na gawing bukas sa publiko ang BICAM sa 2026 national budget. Kasabay nito, nagbabala ang DBM laban sa anumang pagbabago sa NEP na posibleng magdulot ng pagkaantala sa mga programa ng pamahalaan. Kaya naman may panawagan ng DBM sa mga mambabatas. Kung ano ito, iyan ang ating alamin sa report ni Cresilyn Catarong. Hinimok ng Department of Budget and Management ang publiko na aktibong makilahok at bantayan ang deliberasyon ng panukalang pambansang budget para sa taong 2026. Bahagi ito ng patuloy na pagsisikap ng ahensya na itaguyod ang transparency sa paggamit ng pondo ng bayan. Sa post-State of the Nation Address discussions na ginanap sa San Juan City nitong Martes, binigyang diin ni DBM Secretary Amena Pangandaman ang kahalagahan ng partisipasyon ng publiko, lalo na ng kabataan sa proseso ng budget deliberation. Iginiit din ng kalihim na suportado ng DBM ang panawagan na gawing bukas sa publiko ang bicameral deliberations upang masiguro ang transparency sa bawat yugto ng proseso. Gusto po sana natin makibahagi ang ating mga kababayan, lalo na po ang ating mga kabataan, para malaman po nila kung paano ang paggawa ng budget at saka kung paano po ito matatapos. Sinimulan natin nang ito ay bukas sa tao hanggang sa matapos po ito po ay bukas sa tao. Ipinabatid din ng DBM Chief na agad ilalathala sa opisyal na website ng ahensya ang kopya ng 2026 National Expenditure Program o NEP na tinaguri ang President's Budget sa sandaling maisumite ito sa Kongreso. Sa ngayon po, iniimprenta na po ang ating budget. In 2 weeks, ibibigay na po natin ito sa House of Representatives at saka sa Senado. Kasunod nito, inaasahan ang serye ng konsultasyon at pagdinig sa mababang kapulungan at Senado kung saan ipinahayag ng DBM ang kahandaang makinig sa mga hinaing ng mamamayan. Samantala, nagbabala ang DBM na posibleng magkaroon ng pagkaantala sa pagpapatupad ng mga programa at proyekto ng pamahalaan kung magkakaroon ng malalaking pagbabago sa panukalang 2026 National Expenditure Program. Sinabi ni Secretary Pangandaman na anumang paglihis mula sa inihain at maingat na binuong NEP ay maaaring makaapekto sa takbo ng implementasyon ng mga pangunahing serbisyo ng gobyerno. So, kung yan po mababago at hindi po magiging katulad ng ginawa po ng ating mga kabinete, unang-una po babagal ang pag-i-implement ng mga proyekto. Kasi hindi po kami ready dyan Ang napag-usapan po namin sa loob ng 6 na buwan, yun po yung alam namin kung paano implement at saka paano isakatuparan. Kaya naman, nanawagan ang kalihim sa mga mambabatas na mahigpit na sundin ang direktiba ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. na tiyaking ang panukalang 2026 national budget ay lubos na nakaayon sa National Expenditure Program. Una nang inilahad ng Pangulo sa kanyang SONA na hindi niya pipirmahan ang anumang General Appropriations Bill na lumilihis sa NEP o hindi alinsunod sa plano ng gobyerno para sa sambayan ng Pilipino. Therefore, for the 2026 national budget, I will return any proposed General Appropriations Bill that is not fully aligned with the National Expenditure Program. And further, I am willing to do this even if we end up with a reenacted budget. Sa nakaraang deliberasyon ng 2025 national budget, inihain ng DBM ang panukalang National Expenditure Program na nakabatay sa mga pangunahing layunin ng administrasyon kabilang ang food security, digitalization, climate resiliency at human development. Gayunpaman, sa proseso ng pagtalakay sa Kongreso, ilang malalaking pagbabago ang ipinasok sa NEP. Kabilang ang mga realignment at insertion ng pondo na kalaunan ay nagdulot ng mga issue sa timing ng fund release at pagpapatupad ng ilang programa at proyekto ng pamahalaan. Para sa Diyos at sa Pilipinas kong mahal, ito si Cresilyn Catarong, SMNI News. Ayan, mainit na issue yan, yung patungkol po sa budget. Binanggit po ng ating
minamahal na Pangulo yung budget na yan. Alam nyo, ito lang kasi yan eh. Ang problema kasi, hindi siya magbigay ng konkreto o yung talagang detailed na panuntunan. Kasi alam mo, ang nangyayari sa budget, di ba, magbibigay ang DBM ng budget. Tapos pakikialaman ng House at saka ng Senate. Pagkatapos i-deliberate yung mga budget, pupunta ngayon sa BICAM. Pagdating sa BICAM, diyan nagkakaroon ng magic. Pero meron pa yan. Kasi after BICAM, meron tinatawag na small committee. Yan nga yung sinasabi ni Tiangco na dapat buwagin na yan. Kasi nawawalan ng saysay yung deliberation ng House at saka ng Senate. Kasi ang nangyayari, de-deliberate. Pagdating naman sa small committee, which is alam natin kung sino yun, di ba? Yung Speaker, Senate President, at saka the same time yung kanyang Finance Officer at Finance Officer ng Senate, doon nagkakaroon ng magic. Kung talagang gusto at seryoso si Marcos na mawala ang korupsyon from dyan sa Kamara o at saka sa Senado, dapat ipagbawal yung small committee na yan. Kasi yung small committee, hindi yan transparent. Hindi yan, walang media dyan. Parang kwentuhan na lang eh. Mantakin nyo, may media. Pag-uusapan yung budget. Tapos, Coach Oli, tayo na lang bahala sa ending. Nanong sense nun, di ba? Kami rin naman pala bahala. Bakit pa mayroon pang pautot na kailangan sa Senate at saka sa Kamara? Yun ang problema. Na sana, kung sinabi niya, mula ngayon, wala na yan. Dapat after BICAM, diretso na yan. Kasi ang BICAM, kahit pa paano may media dun eh. Di ba? Yun ang nagiging problema. Nagka-problema rin tayo dyan, partners, nung kaya nga tinawag ng vice cam yan eh. Di ba? Tapos, blanco yan. Tapos, pinirmahan. Sabi nga ni Pangulong Marcos, ngayon, hindi niya pipirmahan pagka may ganyang klase. Pero sana, dati niya nang naisip yun. Dahil nagkaroon tayo ng problema noong 2025, dapat yun ibinalik. Hindi niya rin, para sa akin eh. But anyway, tingnan natin, no, kung itong darating again, another lip service, no? Meron akong opinion patungkol dyan, pero bigyan natin ng tsansa, malay nyo. Nahiya na sila. Sana nawan. Sana nawa. Maiba. Para wala nang mga insertions dyan, wala nang magic, no? Tapos, ang nangyayari dyan, minamagic nila, tapos magtuturuan. Maglalaglagan sila. Kaya nga ako natatawa dyan sa SONA eh. Magkakasama silang tatlo. Diba? Nakaupo. Palakpakan dito, palakpakan do. Pero sila nagbabanatan pailalim. Magsisisihan. Sa totoo lang, hindi naman na yan ng gusto ang inaabangan ng taong bayan eh. Kasi mas inaabangan nila yung paano mapanagot yung mga nandiyan, lalo na yung 2025 national budget na merong blanco. Kasi ang mga nandoon si Kimbo, diba, maraming mga pumirma doon sa na yun. So kasi matalino na rin ng taong bayan eh. O sige, kagaya ng sinabi ni Banat Bay na magkakaroon nga ng live yung pagkaano ng diyan sa BICAM kasi may mga media nga diyan paano yung yung isa pang forum nila na hindi naman natin nakikita kung ano yung pag-uusapan doon at kung ano yung gagawin. Talagang mas maganda siguro mas naipaliwanag or mas inuna munang ipaliwanag ng Administrasyong Marcos yung sa unang yung 2025 national budget kasi doon talaga nagkaroon ng matinding issue at yun ang hinahanap ng taong bayan kung ano yung paliwanag ang masasabi nila doon at mapapanagot ba yung mga taong pumirma doon. Alam naman na nilang mali yung ginawa nila dahil may blanco nga at isa na nga doon may pagkakamali si mahal na Pangulong Bongbong Marcos ang isa sa mga pwedeng managot doon dahil pinirmahan niya nga yun. Yun ang isa sa mga inaabangan ng taong bayan. Hindi yung 2026 kasi ang katwiran ng mga netizen, kung nagawa nyo na noon, magagawa nyo pa rin yan ngayon. At alam na rin ng taong bayan kung anong strategy ang mga ginagawa.
So kagaya nga niyan, yung mabalik tayo doon na may pagkatapos diyan sa BICAM may isa pang pagdadaanan yung national budget na yan. So hindi natin alam kung ano pa yung mga mangyayari doon. So parang useless. Yun kasi ang problema dito sa sa administrasyon nito Yung style na tapang-tapangan, puro tapang-tapangan. Ang kailangan kasi dito yung may makasuhan, 'di ba? Kasi ito tama yung sinabi mo, yung blanco na yan. Itong 2025, nung pinoint out ng isang kongresista yung blanco na yun, abay nagalit pa, tinawag pang fake news. Hindi po pwede. That's a public record in the Congress, in the House of Representatives. Yung blanco na yun, di ba? At nakita rin yun ng ibang mga senador. So therefore, hindi yun fake news. Ang tanong, meron bang nanagot doon? Ang tagal na niyan yung blanco na yan lumabas. Di ba? Ang tagal na niyan, wala bang investigasyon na naganap at bakit blanco yon at sino ang dapat managot doon sa blanco na yon? Ang dating, para bagang ikaw pa yung nanisi, wala ka namang ginawa. Iyon ang problema dito sa zona ni Marcos. Parang ang dating, meron tayong problema. Sino ba kayong mga gumawa niyan? Kailangan pananagot kayo. Hanggang pagbabanta di ba? Hanggang ganun lang ang nangyayari doon sa zona. Banta ng banta. Hindi po natin kailangan niya, Mr. President. What we need is may managot talaga na tao o individual. O sabihin na natin, i-point out ninyo sino ba at anong departamento o bahagi ng gobyerno ang sumablay dito. Kasi given na sabi mo pa nga, dismayado ka. Pupunta tayo dito sa flood control. Dismayado ka dahil na-observe mo na binaha ang buong Pilipinas nitong mga nakaraang araw. Dismayado ka dahil hindi gumagana yung flood control, bla bla bla. Sandali. Di ba last year, kasasabi mo lang may 5,500 kayong flood control? Tapos sasabihin mo ngayon, dismayado ka doon. Sino ba ang gumagawa ng flood control? Congressman ba? Hindi. Senador ba? Hindi. DPWH yan sino namumuno sa DPWH? Sinisanti mo ba? Hindi. Sino ba ang pinuno ng sekretary na yon? Di ba ikaw? O sino sinisisi mo ngayon? Ibang tao. O baka naman si Duterte na naman yan. Di ba? Iginiit ng isang political analyst na dapat patunayan ng administrasyon ni Marcos. Ikot, pataas. Hindi umiikot. Dito na natin basahin. Ayan. Administrasyon ni Pangulong Ferdinand Marcos, ang tunay na intensyon nitong panagutin ang mga nasa likod ng mga dadiskarel na flood control projects. Anya, hindi ito dapat mauwi sa pagbangon ng imahe lamang, kundi dapat tumbasan ng malinaw at mahigpit na aksyon. Si MJ Mondia sa balita. Binigyang diin ng political analyst na si Professor Froilan Calilong na hindi dapat mauwi sa optics lamang ang mga maanghang na pahayag ni Pangulong Marcos Jr. laban sa umano'y mga irregularidad sa flood control projects. Gate niya, dapat itong sundan ng konkretong aksyon at malalim na implementasyon. Sa isang panayam, inilihad na Calilong na bagamat maganda ang naging talumpati ng presidente, ang paniningil sa pananagutan sa mga sangkot sa katiwalian ang tunay na sukatan kung ito ba ay may isa sa katuparan. Ganda rin naman na yung panghuli niya na siyang parang naging highlight ng kanyang talumpati was about the flood control, the projects that never materialized and became a reason for many corrupt and graft practices, particularly because we invested billions and even I think trillion of money para dito sa mga flood control programs na mukhang nadiskarila. Dagdag pa niya, kung ang layunin ng Pangulo ay panagutin ang mga opisyal na dawit sa anomalya, ito ay isang positibong hakbang. Pero ang mas kaabang-abangan niya ay kung kaya ba talaga itong itawid ng kanyang administrasyon. Ang stance ng Pangulo rito, I think it's more of gusto niyang panagutin itong mga government officials na dawit o sangkot dito, which I think is good, Pero of course, ang titingnan natin dito is
kaya ba tong itawid, no? Kaya ba tong gabayan ng sapat na aksyon at implementasyon? Ipinag-utos ni Pangulong Marcos sa Department of Public Works and Highways ang pagsusumite ng listahan ng lahat ng flood control projects na sinimula noong natapos sa nakaraang 3 taon. Ipasusuri ito sa Regional Project Monitoring Committee at isa sa publiko ang listahan para mabigyang laya ang taong bayan na mag-ambag sa investigasyon. Huwag na po tayo magkunwari. Alam naman ng buong madla na nagkakaraket sa mga proyekto, mga kickback, mga initiative, errata, SOP for the boys. Kaya sa mga nakikipagsabwatan upang kunin ang pondo ng bayan at nakawin ang kinabukasan ng ating mga mamamayan, mahiya naman kayo sa inyong kapwa Pilipino. Mahiya naman kayo sa mga kabahayan nating naanod o nalubog sa mga pagbaha. Ipinangako naman ng Presidente na magkakaroon ng audit sa mga proyektong ito at posibleng makasuhan sa susunod na buwan ang lahat ng lalabas na may sala sa investigasyon. At the same time, there will be an audit and performance review regarding these projects to check, to make sure, and to know how your money was spent. Para sa Diyos, sa Pilipinas kung mahal, MJ Mondihar, SMNI News. Eto na tayo, malaking problema ito. Again, they are stating the facts. Meron talagang baha, hindi nila maiwasan. Sabi nga, sisingilin sila ng kalikasan. Nung una po, ito'y kadugtong. No? Itong mga pagbaha, itong mga flood control projects, kadugtong po ito nung budget. At binabanata natin lahat ito, dati. At wala tayong, parang tayo-tayo lang ang nagbabanat, no? Yung iba, tahimik. Ang nakakaduda rito, ito ay papatak na naman sa Duterte. Bakit? Kasi nga, isinisilip ito. Na dati na to, walang gumagalaw, walang sumisilip sa inyo, tapos ngayon biglang sinisilip. At ito ay isinisisi, kaya nga nung sabi ko nung una, na ito ay binabato kay Cheese, duda na ako. Unang-una palang duda na ako. Bakit? Dahil si Cheese, sa tingin nila, kumakampi kay BP Sara. Yan po ang ugat ng bakit nila pinupuna yung flood control project na dati naman na yan. Hindi ko makakalimutan yan kasi nung binanggit po yung flood control projects na yan na bilyon-bilyon ipinagmalaki tapos after 2 days, 3 days binaha. Yan nasa Davao ata kami yan Kaya hindi ko makalimutan. So, diniscuss pa namin yan. So, grabe. Grabe yun nun. Itong mga maiingay ngayon, wala sila dati. Hindi sila pumupuna. And yung mga maiingay ngayon, patungkol sa flood control projects at pati dyan sa 2025 na budget na yan, the same people na pabor sa impeachment, the same people na gustong matanggal si BP Sara, the same people na galit sa Duterte. Kaya nga tingnan nyo po, unang-unang statement ko nung kanina, pagpasok pa lang natin, lahat po ng galawan dyan, diretso yan. Diretso sa bangayan, diretso kay Duterte. Again, here we are again. No? So sana, dati pa kayo lumabas dahil bagamat tama, kina-question nyo yung patungkol sa flood control na yan, kaduda-duda lang yung motibo. Diba? At saka nagsisilipan sila dyan. Pero minsan, may kasabihan, di ba? Sinong unang pumuyok, siya ang umutot. Baka kaya wala silang huli nahuli sila, nahuli sa akto, sisihan sila. Jay. Tsaka kasi may sinabi noon si Marcos na kesyo binangga ng barko, kaya ganyan daw, nasira yung flood control. So lahat pala yun ay kasinungalingan. Kasi nga, sinabi niya na sa SONA na meron ng 5,500 na flood control at yung iba ginagawa pa. So doon pa lang, doon sa sinabi niyang yun, ibig sabihin hindi totoo yun. Kasi dito ngayon, sinasabi niya na 9 million, mga nasa 9 million ata ito. Nasa City of Bulacan ito kay Villanueva na merong 2 million
2 million na na budget. Tapos pagdating dito kay Chis Escudero, Province City, Sorsogon, 9 million. So magtataka ka ba't naglalabasan ngayon ito sa ibang mainstream media na ba't parang sila yung nasisisi ngayon? Yung tama nga yung sinabi ni Coach Oli na hindi kaya dahil iniisip ng Administrasyong Marcos na etong mga senador na to ay kumakampi sa mga Duterte. Sa totoo naman, bilang lawyer, sinusunod lang din nila ni Chis Escudero yung totoong batas. Kasi biruin mo, nagdesisyon kaya nga kataas-taasan na Supreme Court, kataas-taasan ng Supreme Court kasi kailangan mo talaga sundin yun ng pinakamataas So wala silang nilabag at hindi mo makikitaan na kinakampihan nila mga Duterte dahil mismong Supreme Court na ang nagdesisyon. So ngayon nakakapagtaka na bakit yung mga sa mga senador isinisisi yung issue sa flood control. At eto, nangyari na rin to na hindi na rin bago ito na mahilig manisi ang administrasyon dahil kung matatandaan nyo yung issue sa Tacloban na sa 15% na nga lang ang natitira na gagawin niya, isinisi niya pa sa mga unang administrasyon. So parang nangyari ulit ngayon. Sa iba niya na naman sinisisi yung mga pagkakamali sa administrasyon niya. Ayun, at ito na nga ang last message natin. Alam nyo, itong nangyaring zona na ito ay talagang hindi ito reporting ng accomplishment ng gobyernong ito. Ito talaga ay, sabi nga nila, umiiwas pusoy itong si BBM. Talagang iniiwasan niya yung mga issue na pumupukol sa ating bayan ngayon. Halimbawa na nga lang, yung itong mga flood control na naging problema, tila hinahanapan ng sisisihin. Sa totoo lang, dapat ang unang sisihin niya, yung mismong gobyernong pinamumunuan niya. Sila ang nag-execute ng mga project. Sabihin na nating ninakaw ng ilang mambabatas yan. Bakit pinahintulutan ng mismong DPWH yun? Diba? Ibig sabihin, nagpabaya itong DPWH na pinamumunuan mo. Diba? Yun ang talagang problema dito sa mga sinasabi ni Marcos. Alam nyo, abangan natin mga susunod na araw kasi ito na yun Ito na yung panahon na laglagan. Bago umabot ang 2028 na maglalaglagan na yan. Kaya nga, kung papansinin nyo sa kamera, ang dami ng pumipiyok dyan na kesyo, ito ang problema, yung project, ganito. Ang pinakamasaya nito, sa kalagitnaan ng panahon ng laglagan, ang committee head ng Blue Ribbon ay si Marcoleta. So, exciting ito mga darating na panahon. At kaya tabayanan nyo lang ang mga report, lalong-lalo na po dito sa SMNI, ang Banateros, dahil hindi kami napipigilan dito. Talagang ibabalita namin sa inyo. At para lang sa kaalaman ninyo. So, palagi ko maraming dapat kaharapin na kaso itong si Torre. Hindi lang natin alam kung may magsasampa. Another, tanong ko doon sa mga pulis. Tama ba itong ginagawa ng inyong PNP chief? Tayo nagtatanong lang. Di ko alam kung proud sila. Kung proud sila dito sa kanilang pinakamataas, sa kanilang hanay na chief. Tama ba kaya yung kanyang mga pinaggagawa? Yan po ay tanong lang naman. Jay. May bagong lab team nga ngayon Tolima. Torre de Lima. So yun sa mga kababayan natin, siguro yun, yung sana huwag tayong magpabulag sa mga ibang mga balita na napapanood nyo sa telebisyon. Dahil hindi lahat ng mainstream media ay totoo ang mga binabalita. At ayun, pakishare ng mga video, lalong-lalo na dito sa SMNI, yung mga balita kasi ito na lang talaga ang mainstream media na na talagang nag-aatid ng tunay na balita para sa mga kababayan natin. Ayun, pakishare sa mga social media platform nyo. Yan. Ayun. Kita-kita po tayo muli mga kabanateros. Pag tama, balakpakan, pag mali, banatan. Ako po si Banat Bay. At ako naman po si Coach Oli.
At ako naman, si Jay Guevara. Para sa Diyos at Para sa Pilipinas Diyos at sa nating mahal. Pilipinas nating mahal.